officially received by the governor. Kay katong mga server sa order were barred by the people themselves from entering sa premises or sa building sa Capitol. Okay. Of course, wala gidawat ni Governor Vive ang suspension order. But as of this moment, ang acting governor is si Vice Governor Oyukoy. What's your take on that? Ano sa imong mahuga? Kana mo murag para sa ako lang wagi ko ka ako kanay. Why? Because the governor, si Governor Rubail, elected yan ng mga tao sa Davao del Norte. Elected yan, nilagay siya dyan by a very big margin of votes. Hindi yan basta yung na-elect siya, konting boto lang, no. Big majority. Kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 400,000 votes. Ang butante sa Davao del Norte, nasa mga 600 yata, 600,000. And he got 400,000 votes. Malaki masyado yung mandate sa kanya. Ngayon, ito ang tanong ko. Hindi ko maintindihan, tinabuhan. Ang nag-issue ng order, itong si Executive Secretary Bersamin. Yes. Hindi nga elected yan Appointed lang yan. Anong karapatan niya para tanggalin yung isang elected official ng government sa probinsya ng Davao del Norte, hindi nga sa tiga rito, hindi nga sa tiga Mindanao, taga Luzon, appointed official ng government. Yan ang hindi ko maintindihan. Kala ko ba demokrasya itong bansang ito? Kung ganito mag-operate yung demokrasya, kapag something is really wrong with this country. Hindi makatarungan. Kung sinabi mo na kanina, ang Executive Secretary ang nagbigay ng order. Sa tingin mo, sino right agency or right department ang dapat magbigay ng suspension order kay Governor Huwarin? Ang para sa atin, kasi hindi ka naman basta magbigay ng suspension sa isang official without a justified cause. So kailangan mayroong reklamo na final sa proper venue. Ano yun? Yung mga korte, for instance, di ba? Ombudsman, yun. Yun siguro. Kasi pinakailangan bigyan mo ang tao ng pagkakataon para sagutin ang mga reklamo sa kanya. Ito, walang ganong proseso na nangyari. So, clearly, this violated sa basic constitutional rights ni Governor Ubahin. Nasa Bill of Rights yan, malinaw. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Malinaw yun. So doon pa lang labag na sa saligang batas. Kung alam natin na itong bukas is the hakbang ng Maisog Prayer Rally. Lumabas ang suspension order kay Gov this week. Anong tingin mo niya? Well, ito kasi, itong prayer rally na to, ang pagkaalam ko, ito yung maging ugat, no? Ng kung saan nanggaling yung pag-persecute nila kay Governor Rubail. Dahil bago na nangyari ito, nagsabi sa akin si Governor na meron daw mga emisaries na pinadala itong bangag na
na ano to, yung SAP, Okay. itong silang Damio, na sinasabihan siya, huwag ituloy yung pag-host ng rally dito sa Davao del Norte. Huwag ituloy. Kasi daw, mapapahiya siya. Walang hiya nga siya. Hindi ko alam ano pa siya mapapahiya. Wala naman siya hiya talaga. Ngayon, sabi ni Gobernador Robayo, hindi ko magagawa yan. Dahil sabi niya, gusto ko na ipakita sa tao na meron akong isang salita. Sabi niya. Sabi niya, wala naman akong pwede ipagmalaki sa buhay. Mahirap na ako. Wala naman ako pwede ipagmalaki ng mataas na antas ng pag-aaral. Wala. Sabi niya, wala rin akong pwede ipagmalaki na sapat na yaman. Wala. Sabi niya, kahit dito man lang, meron akong pwede ipagmalaki na ako ay isang tao na meron isang salita. Kanya, ang akala niya, tapos na yung usapan. Kasi na-deliver na yung, ano niya, yung nasa puso, no? Ngunit, mga isang araw pa yung dumaan, tapos meron na naman pumunta sa opisina niya at sinabi, Go, nandyan sa isang restaurant si Anton Lagdaneo at gusto kayong kausapin, pumunta raw kayo doon. Sabi ni Gobernador, teka muna, nakita mo naman yung dami ng tao sa opisina ko. Maaga pa, mga alas 6 ng umaga, nandyan na yan nakapila. At yung mga tao yan, kailangan ng tulong. Kaya nandito yan sa opisina ko dahil nangangailangan ng tulong yan. Yung iba dyan may mga sakit, yung iba may problema sa kung ano-ano. Sabi ni Gobernador Robayo, hindi ko pwedeng iwanan yan. Kailangan ko muna silang kausapin bago ko kausapin sila Damio. So hindi siya dumating sa Makatuwid, hindi siya pinuntahan. Nagalit sila Damio kasi ang sabi niya, na-insulto raw siya. At sino daw si Gobernador Robayo para insultuhin siya. Kung puti, hindi niya sa akin ginawa yun, dahil kung sa akin na ginawa yun, sampalin ko yung putang ina niya. Parating ko sa kanya yan. Buhag na huwag siya kumarap-harap sa harapan ko dahil di pa siya nakapagsalita, sampalin ko na siya. Question. Good afternoon po, Kong. Magandang hapon. Master Judea po, vlogger po from Manila. Opo. Tugtungan ko lang po yung sinabi ni Sir kanina. Kasi may nabasa po akong statement kanina na pinabubulaanan po ni Vice Go na itong mahisog rally daw po ang dahilan kaya po nasuspindi si Governor. Ano po masasabi niyo? Alam nyo, yung inilagay nilang Vice Governor, saksakan ng sinungaling yan. At gusto kong i-quote ulit yung ating yumaong Susan Roses. Sabi niya, ang sinungaling ay kakambal ng magnanakaw. Yan yung number 1 na magnanakaw dito sa probinsya ng Davao del Norte. Ang akala ko, AX lang yung nanakawin niya. Ngayon, it turned out, pati yung upuan ng gobernador, ninakaw niya. Now, anong karapatan niya magsalita? Anong kredibilidad niya? Makes sense. Makes sense. Yes. Second question po, ay go. Kung may mga bali-balita po kasi regarding ito po sa mahisog rally for tomorrow. May mga bali-balita po kasi na parang may nananakot ata na haharangin daw yung mga pupunta sa rally bukas dito sa Tagum City. So ano po yung may papayo nyo sa mga kababayan natin na gusto umaten sa rally po nito? Baka matakot po sila. Sa akin, dahil may mga balita rin dumating sa akin, naglagay sila ng checkpoint sa limbawa lang, yung boundary ng Davao de Oro at saka Davao del Norte. Pinull out yung checkpoint ng military ng Armed Forces of the Philippines.
pinul out, pinalitan ng mga pulis. Kasi ang pulis, kontrolado ng mayor namin dito na tatay nitong vice governor. O, ito naman yung may hawak ng mga illegal na sindikato dito sa Tagum City. Pinalitan niya. Kasi, siyempre, sabi niya, siya ang may hawak bilang chief executive ng city. Hawak niya yung chief of police. Di ba? Oo. Ay, para sa akin naman, ay huwag tayong matakot dyan. Kasi nagkaroon na ng coordination meeting kahapon. At napag-alaman ko rin na meron ng instructions sa military and police na huwag naman pakialaman yung karapatan ng tao para mag-attend ng rally. Yun lang po. Next. Kung magandang gabi po. Magandang gabi. Ang tanong ko lang po, marami na po kayong naging interview tungkol po sa Mindanao Secession. Kamusta lang po sana kami kung matutuloy po ba yun? Palagay ko naman sa tamang panahon matutuloy. Sa tamang panahon. Meron na po ba kayong mga nakausap na mga LGU officials? LGU officials, wala. Pero marami ng mga tao sa Mindanao nagpahiwatig sa akin na sumusuporta sila dahil sa advocacy ng Mindanao Independence. Hi, good afternoon po. Analisa Espanyol of DXI Davao. Gusto ko lang malaman, ano ba ang layunin ng Maisog? At saka ano ang impact nito? Bakit kinatatakutan? I have to be honest, no? Hindi kasi ako naging part ng organizers ng Maisog. Pero kung iisipin natin, yung word ng Maisog is something like bravery. No? Oo. Na hakbang ng Maisog, lakang sa Maisog in Cebuano. Diba? So, a step by courageous individuals. Para sa akin ay kinakailangan yun dahil karamihan kasi ng taong bayan ay nangangamba, natatakot magsalita dahil nga siyempre mas pinag-iisipan nila yung hanap buhay, kung anong kakainin ng pamilya at lahat. Ngayon, ang problema kasi pag hindi walang tao mag-umpisa niyan, walang grupo mag-umpisa para i-petition ang government, no, sa mga kabutastugan na ginagawa niya, walang mangyayari sa atin. What if kung gagamitin na yung siyempre suspended SIM code? So, walang visa yung permit. So, matutuloy kaya yung rally? Sa tingin ko matutuloy yung rally. Oo. Kasi yung rally kasi na yan, guaranteed yan sa Bill of Rights ng Philippine Constitution. Diba? Right to peacefully assemble and petition the government for redress of grievances. Malinaw yun. Salamat po. Kung meron pong usap-usapan mga isa o 2 linggo na po nakalipas na ipinag-uutos daw ni First Lady Araneta Marcos na lahat daw po ng mga LGU officials hadlangan para magbigay ng permit para makapagsagawa ng Maisog Rally. Sige, anong tanong? Gaano po yung katotoo ko? Hindi ko talaga alam yan, no? Kasi nandito lang ako sa probinsya. Wala man ako sa Metro Manila, tsaka hindi rin ako kasama doon sa circle ng First Lady. Kaya
wala akong first-hand information kung totoo yan o hindi. Pero kung totoo man yan, yan ay nagpapahiwatig ng insecurity. Di ba? So, medyo takot na sila sa mga nangyayari. Hindi kaya maliban sa insecurity, malaki po ang takot nila dito sa hakbang ng may Prayer Rally. Palagay ko, nakakatakot talaga dahil to be honest about this, yung mga nangyayari ngayon, parang sini yan na napanood ko na noong 1986 habang ako ay estudyante, nag-aaral sa Metro Manila. Napanood ko na itong sini na to. At nakita ko kung paano nayanig yung dating administrasyon ni Marcos Sr. Nakita ko na to. At mukhang doon tayo papunta. Kung lahat ng magiging nakalaban at hindi sumusuporta sa administrasyon talagang binabanatan, either masuspended, pinapakulong. Sa iyo po, wala bang nagiging ano yan? Inaantay ko nga na suspindihin ako sa Kongreso. Honestly. Inaantay ko nga. Suspindihin nila ako. Sige. Last term kang nangyayari, walang problema. Andito lang ako sa probinsya, habang hindi nila ako sinususpindi, ako ay patuloy na umiikot sa lahat ng barangay para ikampanya yung aking susunod na kandidato na papalit sa aking pwesto bilang congressman ng 1st District ng Davao del Norte. Isa pa. Kung itong ginawa nila kay Governor Robatin dito sa Davao del Norte, hindi ba ito parang isang sinde na lalong umaapoy yung galit ng mga tao for this administration? Tama ka dyan. Sa local language namin, ang tawag dyan, yung nangyari ngayon sa pagtanggal kay Governor Rubaid, no? Sa local, pwede natin tawagin na pabilo, o mitsa yan, pwede maging mitsa. Lahat po ng conflagration, merong mitsa, di ba? May pinag-uumpisahan yan. Kaya, alam mo, pagka wala ka na sa tamang pag-iisip, kung ano-ano na lang yung ginagawa mo, hindi mo alam na yun na pala ay doon ka sasabog. Ngayong hapon, ng gabi ko, sa uwian ng Mindanao Track News, Ngayong gabi. kung sa'yo nauman sa katawan, mapuman sa galing. Well, nag-confirm naman ng attendance yung ating dating Pangulo, no, si PRRP. Nag-confirm siya ng attendance at sinabi niya sa akin na marami rin siyang sasabihin bukas. Okay. Pila ako expected ng mga participants ko, yung tambo. Well, so far, yung mga nag-commit sa amin ng mga mayors, barangay captains, mukhang hindi kukulang sa mga 100,000 siguro. Oo, may gabi. Si May gabi. Max Kildam. Max, kumusta na? Okay lang po. Support ako sa inyo, Governor. Saan pupunta? Ano ba talaga ang pinaka-main objectives ng prayer rally bukas? Bakit naging ang tawag lang, maisip ang tawag? Bakit nakaganyan? Well, dito natin ilalabas yung mga hinaing ng taong bayan sa administrasyon ngayon. Ito bang, kasi kanina may press conference sila, no? Nandoon din ako. At medyo, totoo yun, sabi, medyo takot sila, alanganin sila. At hindi naman sila sabing ano-ano pa. Ang ano lang nila na, sabi nila, suportahan lang nila yung rally dahil kabutihan daw sa sambayanan na malaman ang katotohanan. Ano ba sabi mo dyan?
Well, kung sino nagsabi niyan, Si Vice Go, Uy. alam mo, huwag kayong maniwala sa salita ng tao niyan. Maraming mukha yan. Familiar ka doon kay yung Medusa. Ahas. Yung babae na maraming ahas ulo. Ahas. Ganon yung taong yan. Sinungaling yan. Sabi nga ni Susan Roses, di ba? Ang sinungaling ay kakambal ng magnanakaw. Number 1 na magnanakaw yan. Ang pangalan niyan, Uyo Dikawat Uy. Yan ang pangalan niya totoo. Uyo Dikawat Uyo. Questions? Kung may gabi. May gabi. Laro lang na ako kung ang prayer rally kung dito ba yung pakitabo sa sports complex o namo kinahan ang basi yung rally tabian ng Kapitolyo. Dili. Dito gihapon sa sports complex. In fact, na-inspection na sa mga PSG, no, na joint inspection na by the police and the military at inaprobahan na yung flow ng mga tao saan. So, dito na yun, doon na talaga yun. Kung alam ko po na matalik kayong magkaibigan ni former President Rodrigo Duterte, may tanong ko lang po kung naniniwala po ba kayo sa etong kasalukuyang presidente ay gumagamit di umano ng ipinagbabawal na gamot. Tulad po nitong lumalabas na po na mga dokumentong ipinakita po ng isang vlogger, meron po bang katotohanan nito? Ako ay naniniwala, no? Naniniwala kasi kung titignan mo lang yung facial behavior lang, tumatabing-tabing yung bibig, di ba? O, doon pa lang, manifestation na yan kung magbabasa tayo sa no, yung mga medical, di ba? Manifestation yan ng isang tao na gumagamit. Yung tumutulog, yung sipon, di ba? Yan, si Anton Langdamio, palaging tumutulog yung sipon yan. May mannerism pa yun na ganyan. Ganun. Hindi lang basta humingi yung Diyo niya, Pangako. panga, humigiwang-giwang, tumutulog pa yung sipon. Any questions? Wala na. Okay, Kong, mensahe mo na lang bukas. Mensahe mo sa mga tao na mag-join mo. Sa akin naman mensahe sa mga taong mag-attend bukas. Unang-una, no? Gusto kong magpasalamat sa pagpunta niyo dito sa probinsya ng Davao del Norte. And I want to welcome them to the province of Davao del Norte. Maraming salamat din sa pakikiisa nyo at pakikibaka dito sa ating adhikain upang ipalabas natin yung ating pagsisisi na pumili tayo ng Pangulo na wala sa matinong pag-iisip. At ako ay nananawagan din sa ating mga military at pulis. Ngayon, ngayong mga oras na to, nandoon kayo sa bahay ninyo. Humihingi lang ako 2 minuto. Pagmasdan nyo yung mga anak ninyo. Panuorin nyo habang naglalaro sila. Pagmasdan nyo yung mga asawa ninyo, yung pamilya ninyo, kung gaano kasaya. At medyo ilagay nyo yung katayuan, yung sarili nyo, doon sa sitwasyon na kung halimbawa, magkagulo, ibig ko sabihin, sumapog, sumiklap yung gera, yung digmaan dyan sa West Philippine Sea. Anong mangyayari? Imagine yourself
to be killed, massacred by the enemy. Isipin niyo kung anong kinabukasan meron ang mga anak ninyo. Kung anong mangyayari sa pamilya ninyo. Isipin niyo yan. Basahin niyo ang saligang batas. Walang kahit isang provision ang nakalagay na you have the obligation to obey and protect your commander-in-chief. Wala akong nakalagay yan. Ang nakalagay lang sa saligang batas is the Armed Forces of the Philippines has the duty to protect the people and the state. Yun lang po. Wala akong nakalagay dyan na meron kayong obligasyon na protektahan at sundin ang Commander-in-Chief. Hindi ko sinasabi na magka-clash kayo o magkaroon ng violent revolution. No? Wala ako sinasabi yan. Hindi natin kailangan ang isang violente na sitwasyon sa ngayon. Hindi. There are peaceful means of resolving this problem. We have, by all means, we have to avoid the possibility of war happening in our country. Now, how do we do it? Simple lang sa palagay ko. Without threatening each other, without firing a single shot, kung ang ating sandatahang lakas ay mag-withdraw ng support sa isang irresponsable at hindi matino na pag-iisip ng presidente, pwede ho mangyari yan. Pag nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, I think he will be forced to step down. Maraming salamat, Congressman Alvarez. Maraming salamat. Salamat po.